Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim, sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radio 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Please do follow us on Facebook. At tayo po ay kasalukuyang nagte-test broadcast sa Signal Channel 19. So sa lahat po ng Signal subscribers, tutok na po kayo sa Channel 19 dahil dyan nyo po mapapanood ang True FM. At ngayong araw po ng Miyerkules, maligayang araw ng kalayaan sa inyong lahat mga kapatid. 126th year. Samahan nyo po kami sa isang oras ng talakayan dito po sa programang Sagot Kita. Literal na madugo po ang ating pag-uusapan. Ayan, dahil po ang nalalapit na this coming Friday po, June 14 ay World Blood Donor Day. Alam nyo ba na nasa mahigit 118 million blood donations po ang nakokolekta kada taon. Yan po ay base sa datos ng World Health Organization. At karamihan sa mga nabibigyan yan po ay mga bata, lalo na sa low-income countries. Ano nga ba ang proseso sa pagdodonate ng dugo at bakit ito mahalaga? Sasagutin po yan mamaya lamang ng ating guest. Ang ating question of the day, nasubukan nyo na bang mag-donate ng dugo? Ako, hindi ko na mabilang kung nakailang beses na po ako, pero ang kagandahan po niyan, alam ko na sa bawat dugo pong idinodonate ko ay may nadudugtungan na buhay. At sana po today sa ating episode, mas maintindihan nyo po, mas maliwanagan kayo doon sa mga takot mag-donate ng dugo, kung ano po yung benepisyo nito. At saan po, sino-sino yung natutulungan ng pagdodonate nyo po ng dugo. Kung may gusto po kayong i-share sa amin, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. Maaari nyo pong i-post yan or maaari po kayong magtanong, didiretso po namin kayong i-connect sa ating guest sa ating tanungan hotline sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Tawag na po kayo, 8631-5788 or 8631-6674. Whether gusto nyo pong mag-donate ng dugo o ano ba ang proseso ng paghingi po or paghanap po ng dugo, dahil hindi po natin may kakaila na mayroon pa rin po tayong kakulangan. Kaya nga po ginawa natin tong episode na ito to encourage more people para po mag-donate ng dugo. At isa po sa kagandahan yan, pag mismong kayo po or ang inyong kaanak ang mangangailangan, kumbagay may plus points na po yan sa inyo. Mas madali po tayong makakahingi ng dugo dito po sa iba't ibang centers po natin. Particular po ang Philippine Blood Center. At bago po natin simulan ang ating discussion, kaugnay pa rin po sa World Blood Donor Day, dito muna po tayo sa ating segment na Pinoy Connect. Dito po pag-uusapan natin ang lagay ng mga OFW at mga programa at serbisyo po para sa kanila. Nasa linya ng telepono, Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Sek Kakdak, magandang hapon po. Salamat po sa pagsingit sa amin. Yes, magandang hapon, Ms. Sherry, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang hapon. Sek? Naku, parang naputol si Sek. Sek, are you there? Yes. Ayun. Medyo pihit lang po tayo ng kaunti, Sek. Medyo nagpuputol-putol po kayo. Ito po ako sa... Naku, nawawala ka, Sek. Konti pa. Konting pihit pa po. Okay. Putol-putol. Okay na po ba? Ayan, better po, better. Sek, ngayon pong June 12, hingi po kami ng update. Mayroon po kayong ongoing job fair ngayong Independence Day. Kamusta po? Yes, ongoing siya ngayon. Naroon sa Galleria at meron tayong job offering. Sek, cut lang po tayong kaunti. Susan, paayos natin lang ng kaunti. Yung, ayan,
try po namin kayong to have a better line kasi po medyo nagpuputol-putol po, sayang naman at hindi maintindihan ng ating mga listeners and viewers. So kasalukuyan pong mayroong job fair ang ating DMW, Department of Migrant Workers, at kasalukuyan nga pong isinasagawa ito. So we're getting more than 6,000 vacancies po ang available pala. Naku, ilang araw kaya ito? Baka hanggang today na lamang, alas 4 na. So, ayan, balik na. Hi, Sec! Secretary Kakdak. Hi po, Miss Sherry. Ayun! Tagapakinig, tagapanood. Okay, kamusta po ang ongoing job fair ngayong araw? Yes, ongoing siya sa Robinson's Galleria with 7,000 job offerings from 23 different private licensed recruitment agencies. Kaya nung kanina nandun ako at nung nandun ako na halos 3,000 na ang nandoon nakatao na seeking to at least be considered, no? Magsasubmit ng kanilang applications and seek to be considered. So well, may oras pa naman ho siguro sa ngayon para tumungo doon, although alam ko magsasara na rin sila ng mga alas 5, alas 6, but patuloy pa po sa ngayon na may mga skilled work na ino-offer in around mga 20 countries yon. And ang skills, mga siguro higit kumulang different types of skills sa construction, sa health sector, sa hospitality, and office work, no? So basta't ang maganda po dito ay sino-showcase natin yung lehitimong paghanap ng trabaho overseas through licensed recruitment agency at hindi illegal recruiter. Oo, malaki pa rin po ba ang problema natin sa illegal recruitment, Sec? Yes, hindi talaga natin dapat kumbaga lubayan itong laban na to. We will always have to presume na merong isa at merong ibang mga illegal recruiters, mga individual na magtatangkang magsamantala sa mga OFWs natin na aplikante. So, mag-ingat lang po. Ang ating mantra ay maging matalino, huwag magpaloko, siguraduhin lisensyado, may license number at may tanggapan, may office. Yung physical setup, yung kausap. Kasi kadalasan yung mga illegal recruiter dinadala sa mga pampublikong lugar, mall, park, in certain places, other places, restaurant o ano pa man yan, fast food, kung saan doon na pinapain yung kanilang mga biktima. At ang isa pang indication dito, di ba, yung nananaga ng pera. Yes. Hihingi ng pera, sabihin, placement dali, fee. isang slot na lang. O kaya, isang plane ticket na lang available. Kaya magbigay ka na ng 50,000, 60,000, 100,000 at minsan pa 300 to 500,000. So para po masiguro na lisensyado po yung kausap nila, nakalagay naman po yan sa website ng DMW, Sec? Yes. Meron naman pong way to check sa talaan natin. Meron din tayo mga hotline sa Facebook page ng DMW kung saan pwede i-check. At meron naman din pong mga regional offices, no? Overseas and regional offices here in our country. Yung overseas sa 39 different countries and destinations. So magtungo lang po doon para magtanong, and of course pwede online sa Facebook o sa ating hotline. At sabi nga po ni Secretary Kakdak, wag po kayong makikipagkita kung saan-saan. Mismong dapat doon sa opisina po nila kayo makipagkita for any transaction para po siguro. Tsaka maganda siguro, di ba, Sec, mag-picture-picture kayo para the end of the day sigurado nyo pong, proof nyo po yan lalo na. Pero, Sec, pagdating po sa mga sinatawag na placement fee, meron pa ba yan? Yung placement fee, dapat, anong definition ng placement fee? Ito'y bayad sa recruiter kapag nakakuha na siya ng trabaho para sa iyo. So, sa makatawid, dapat natanggap ka na, may nakamit ka ng trabaho mula sa kanya bago siya mabayaran. Pangalawa, yung placement fee ay dapat 1 buwan sahod. Yung kung ano man yung trabahong tinanggap mo o saan tinanggap ka, yung
yung halaga ng placement fee hindi lalagpas ng 1 buwan sahod. Pangatlo, hindi dapat singilin o magbayad ng placement fee ang mga kasambahay, OFW kasambahay, at mga seafarers. At yung mga OFWs na papunta sa mga bansa kung saan bawal yun. So halimbawa, magbayad ng placement fee. So halimbawa, USA, Canada, New Zealand, yung Netherlands, United Kingdom, Ireland, at iba pang bansa, Japan, bawal ho, no? So, hindi ho dapat pagbayad ng placement fee sa ilang mga bansa kung saan pinagbabawal yung pagbayad ng placement fee. Okay. Again, mga kapatid, makikita nyo naman po at kung saan pong agency or sinong agency ang may opening, nakalagay din po yan sa website ng DMW SEC. Yes. Yung pong mga job orders ay nasa DMW website din po. Pwede rin po magtanong sa mga different offices ng DMW. Dito sa central office, of course, no, may nakikilala rin ako nagtatanong tungkol sa mga job opening. Oo, kasi para lamang po masiguro, mga kapatid, ayun, kasi yung mga hindi makakaabot today, 1 day lang ba yung job fair natin, Sec? Yes, para lang today. Pero hindi naman to ang panghuli, Ms. Sherin. Marami naman pa rin tayong maisasagawa ng mga job fairs. But this one is just for today kasi ngayon yung holiday kung saan bukas sa mga tao, may time ang mga tao. No? So ito ay idadaos din natin sa ibang sa future event. Puntahan ko naman po yung ibang issues, Sec, ano, ay dito po sa Haiti, ang sinasabi po natin ay suspendido muna yung deployment. Yes, nagtaas ng alert level 3 ang DFA bunsod ng mga kaguluhan doon. Hindi naman sanina ng gera o ano pa man, pero yung law and order situation doon ay kailangan patilain lang natin bago tayo mag-resume muli. Ito'y temporary measure lang naman, hindi naman ito meant to be a permanent arrangement or ban. So, hindi po muna sa ngayon, and sa ngayon nagsasaayos ng repatriation ng mga nais umuwi doon at higit kumulang mga 60, no, yung nakahamba na potentially mauuwi yung first batch ng repatriate. Okay, doon naman po sa mga kababayan, may mga kababayan po ba tayo doon at kumusta naman po ang kanilang kalagayan? Yes, may mga kababayan tayo doon. Hindi sila ganun karami kasi over the years or last 10 years, medyo parang kumbaga sabihin natin sipat-sipat yung gulo doon at yung ban ay tinatalaga paminsan-minsan, nakailang beses na rin. So, hindi sila dumami as a result. Kaya't tansya ko sabihin natin mga 300 ang Pilipinas doon. At mga 61 ang so far nga yung unang first batch ng repatriate. At puntahan ko rin po, ito namang good news. Pwede na po daw mag-renew ng driver's license sa mga OFW online. Ano po ang detalye nito? Yes, ito'y laking pasalamat natin kay Sec Jimmy Bautista ng DOTR at ni Sec Vigor Mendoza ng LTO. Kasi napaunlakan nila yung matagal ng kahilingan ng mga OFWs. Well, actually, ang kahilingan ng mga OFWs, tumungo ang LTO doon para magsagawa ng mobile license renewal. Mas maganda pa yung ginawa nila Asik Vigor at ni Sec Jimmy, which is online renewal process. Hindi na makakasave din ng resources ang gobyerno. Hindi sila kailangan magtungo doon. Pero ang kailangan lang yata sa pagkakaunawa ko kay Asik Vigor ay magbibigyan lang sila ng 1 buwan para italaga ito. So, inanunsyo lang natin ng isang araw para malaman ng mga OFWs yung magandang balita. Abangan po, within 1 month ay may tatalaga itong license renewal online. At isa pang Ayan po, at isa pa pong good news, ang balita po namin ay magkakaroon na rin daw ng OFW desks sa lahat po ng lokal na pamahalaan. Yes, ito naman ay pasalamat natin kay Sec Benher Abalos at ang DILG family kasi
Nagkapirmahan kami ng MOA kung saan magtutulungan kami para mag-set up ng help desk in all levels of local governance, from the provincial, city, municipal, down to the barangay level. Itong talagang bukod tangi dito. Kasi meron ng mga nagboluntaryong LGUs, nagpapasalamat tayo sa kanila, mga masisipag na mayors at governors, na nagtalaga ng help desk, voluntary basis. May partnership nga kami. Pero ito, ibababa natin sa barangay level. Ito ang bukod tangi sa pamumuno ni President Marcos sa ating bagong Pilipinas, no? So itong pagkakaroon ng barangay help desk ay mahalaga kasi mas mabilis, maagap at mas accessible ngayon ang paghihinga ng tulong ng mga OFWs kasi OFW family. Naputol tayo. Tawagan natin ulit, Susan, para matapos na natin yung usapan natin o pakikipag-usap natin kay Secretary Cakdak. So magagandang balita po yan. One ay yung pong hintayin na lamang daw po natin, bigyan nyo lamang po ang DMW at ang LTO ng 1 month po para magkaroon na ng online na renewal na lamang po ng driver's license para po sa ating mga OFWs. At magkakaroon at meron na nga po yung ilang LGU ng OFW na desks. And sa ating pag po nakausap natin ulit si Secretary Cakdak, gusto rin natin itanong, dahil mayroon din silang agreement with Department of Agriculture naman na assistance para sa mga agripreneurs. So, ayan po, medyo naputol tayo doon pero marami na tayong nakuhang update kay Secretary Cakdak. Well, we'll try to get in touch with him again within the week or next week para po makakuha pa tayo ng other updates ukol po sa sitwasyon ng ating mga OFW. Mga kapatid, oras po natin, 4:21. Huwag po kayong bibitaw sa ating pagbabalik ay sisimula na po nating pag-usapan. Ito nga pong may kaugnayan sa darating na Biyernes ay World Blood Donor Day. Kung kayo po may mga katanungan, post nyo lamang po sa ating live stream or maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita, kasama po ang inyong lingkod Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, nasubukan nyo na hubang mag-donate ng dugo? Ganun lang kasimple. Post nyo po yan sa ating live stream or kung may katanungan po kayo, tawag na po kayo sa ating tanungan hotline. Simulan na po natin ang ating discussion. Kasama po natin dito live sa studio si Dr. Alvin Tan. Siya po ay isang pathologist at Chief ng Technical Operations Division ng Philippine Blood Center. Magandang hapon po sa inyo, Doc. Good afternoon. Ayan, thank you for joining us. Okay, pakilala muna natin ang Philippine Blood Center. Ano ba ang ginagawa ng blood bank na ito? Okay. Actually, si Philippine Blood Center, iba siya sa blood bank. Okay. Pero pareho silang blood service facility. Magkaiba sila ng function. Okay. Ang mga blood banks, usually sila din nasa mga hospitals natin. Sila yung gumagawa nung actual na testing or para sa cross-matching para malaman kung compatible yung dugo na isasalin sa mga pasyente. So, basically, ang mga blood banks, meron silang mga pasyente na kinikater. Si Philippine Blood Center naman, since it's the blood center, more of the collection of the blood. At ang gusto natin is magkaroon tayo ng adequate supply ng mga blood products na yun po ang ibibigay natin dun sa mga blood banks sa mga hospital. So marami po tayong mga blood service facilities, blood banks sa mga hospital na umaasa din po kay Philippine Blood Center para po sa kanilang mga supply ng dugo na yun naman po ang binibigay nila sa mga pasyente nila. Speaking of supply, kamusta na po ang supply natin sa bansa? Sa ngayon, dahil nga sa pakipagtulungan natin sa mga partners, naabot naman natin yung ating target na magkaroon tayo ng collection para magkaroon tayo ng supply ng dugo. Pero may mga instances pa rin na minsan nahihirapan pong
mabigay natin yung hinahanap na dugo ng mga pasyente or kailangan natin maisalin sa kanila. So, kailangan consistent po tayo na tuloy-tuloy lang po yung pag-collect natin ng dugo para ma-maintain din po natin yung supply nito. Kadalasan po, di ba, iba-ibang type po yan. Ako, I'm A+. Ano po, ano yung pinaka-rare or hirap po tayong makahanap? Ang rares talaga is type AB. Oo. Lalo na meron tayong mga tinatawag na AB negative or yung RH negative. Yun po yung Bibihira. Bibihira lang talaga yon. So, kailangan, meron tayong parang grupo na once na meron tayong pasyenta na AB negative, tinatawagan po natin sila para kinakausap natin kung pwede po silang mag-donate. Pero other than that, meron naman tayong nakapagkukuhaan. At bibihira po talaga ang may AB negative, Doc. So, kami po ay pwede na tayong manawagan doon po sa kung alam nyo po ang inyong blood type ay AB negative. Sana po kayo yung isa sa mga active na nagdo-donate ng dugo dahil talaga pong may kakulangan pala ng supply po niyan. Pagdating po sa pagdodonate, ayan, let's go basic, Doc. Sino po ba yung mga pwedeng mag-donate ng dugo at paano po yung screening? Kasi kami, we would coordinate, mga kapatid, ang lapit dito lang sa may Quezon Ave, sa tapat po ng Philippine Children's Hospital. Tama ba po? Sa PCMC. Philippine Children's Medical Center. Ayan po, PCMC. Okay. Katapat lamang po yung Philippine Blood Center dyan. At minsan, we're group of 10. Ayan, tatawag kami, magdo-donate. So, pwede po yan. Pwede kayo. At pwede pa rin ba yung walk-in lang? Pwede naman. Pwede rin po ang walk-in. Ano po? Pero sino-sino yung pwede pong mag-donate ng dugo? At paano yung screening or preparation also? So, lahat naman inaanyayahan natin na mag-donate ng dugo. Pero tama ka nga doon, Ms. Cheryl, na ini-screen natin sila kasi titingnan natin kung eligible sila for blood donation. No? So, kung pwede silang mag-donate ng dugo. Pwede tayong pumunta doon as a group, walk-in. Pero we usually have yung mga tinatawag natin mobile blood drives. So, we try to coordinate yung ating mga partner agencies. Sabay-sabay po silang we set up the venue tapos sabay-sabay po dumadating yung mga blood donors natin. Yun po yung usually na tinatanong nila at yun din yung ino-orient din namin sa ating mga prospective na mga blood donors na in preparation po dun sa day na magdo-donate sila ng dugo. Ang gusto natin, syempre, maganda yung kanilang kalagayan. No? So, healthy, yung pakiramdam nila. Ayun po yung number 1 na gusto nating makita doon sa mga donors. So, gusto natin na sapat po yung rest period nila. Hindi sila napupuyat kasi baka pag nag-donate sila ay mahilo sila pagka-puyat. Tapos, hindi naman kailangan mag-fasting. Kailangan yung the usual na kinakain lang. Tapos gusto natin syempre yung wala silang nararamdaman na sakit. So hindi po natin pwedeng kunan ng dugo kapag meron po silang ubo o kaya sipon o kaya meron silang lagnat na karamdaman during the time na magdo-donate sila. So during the screening period, tinitingnan din natin kung physically fit sila. No? Halimbawa, yung kanilang timbang, gusto natin at least 50 kilograms yung kanilang timbang para makapag-donate sila. Tapos, one part of the screening din sa pag magdo-donate will be the hemoglobin. Yun po yung pula sa dugo. So, meron tayong certain level like 12.5 grams per deciliter. Yun po yung hemoglobin na level na pinaka-least na pwede po silang mag-donate. Pero lower than that, hindi na po sila makapag-donate. Oo. Meron akong kakilala laging bumabagsak, minsan hanggang 12 lang siya, pero minsan, sige, kain ka muna or inom ng tubig, ganun po ba yun? Tapos susubukan, pero pag bumagsak pa rin, hindi na talaga pwede. Minsan, napapagbigyan pa no, Doc? Yes. Oo, kasi syempre gusto natin, while na-appreciate namin naman yung mga gano'n na pumunta po yung mga donors, yun nga lang, unfortunately, hindi sila eligible. Pero malaking bagay pa rin yung nag-participate po sila dun sa donation activity.
health condition po, like iniisip ng iba, pag diabetic, hypertensive, ano pa po yung ibang health condition na wag na lang mag-donate? Pagka meron pong high blood or diabetes, hindi naman necessary na hindi pwedeng mag-donate. Pwede pa rin naman as long as controlled po yung kanilang blood pressure. So, ibig sabihin po nun, within normal pa rin po yung kanilang blood pressure. So, regularly po silang nag-take ng kanilang maintenance na medications. Ganon din po pagka diabetic. No? So, as long as controlled po yung kanilang blood sugar at wala po silang nararamdaman na complications or symptoms, pwede po silang payagan na mag-donate. Yung pong iba, hindi naman nangangailangan ng kamag-anak ko na ng dugo or ako, bakit hindi nila nakikita na they will need it in the future, ano? Pero ano nga ba ang benepisyo or kagandahan po, Dr. Alvin, ng pagdodonate po ng dugo? Actually, marami nang nagtatanong niya, ano ba yung physical na benefits? Pero ang pinaka number one benefit is not physical, but rather yung spiritual. Kasi nakatulong ka doon sa mga tao na nangangailangan. Nadudugtungan nyo po yung buhay ng isang taong nangangailangan ng dugo. Kaya nga we are celebrating po yung World Blood Donors Day this Friday. Kasi malaking thank you po sa kanila dahil sila yung ating heroes, no? So, actually, physically wala pong kapalit yung pagdodonate ng blood. Ang pinaka-benepisyo nun talaga is nakaligtas ka ng buhay. Yun yung number one. At the same time, pagka kasi regular donor ka na, nakikita mo ngayon kung ano yung lifestyle na healthy, mame-maintain mo siya. Syempre, ikaw, motivated ka na maging regular blood donor, parang part na rin ng advantage ng pag-donate is you will maintain a healthy lifestyle. At marami rin po ba tayo yung regular talagang nagdo-donate ng dugo? At kung gusto maging regular donor, ay gaano po ba kadalas pwede mag-donate ng dugo? Ayun. Marami tayong mga regular blood donors. Actually, yung mga age 18 to 65 years old, pwede po silang mag-donate. Even yung mga less than 18 years old, mga 16, 17 years old, pwede po silang mag-donate as long as papayagan po sila ng kanilang parent or guardian. Pero kung regular blood donor ka na, ibig sabihin nakakapag-donate ka kung whole blood po yung dinodonate nyo, every 3 months pwede po yan. So, magandang opportunity yon kasi every 3 months nare-replenish po yung supply natin sa mga blood centers and ating mga blood banks. Pagka naman ang dinodonate mo ay platelet lang, pwede kasing ganun no? Yung hindi whole blood yung dinodonate mo. Kumbaga, parte lang ng dugo ang kukunin, which is yung platelet, tinatawag na platelet paresis. Yun, mas frequent, pwede kang mag-donate every week. Pag sinabi po nating platelet lang, iba ba yung proseso po nun? Medyo may kaibahan siya kasi kailangan natin ng ibang, may makina kasi yon na kumukuha. No? Unlike yung the usual na conventional na blood donation lang, which is yung blood bags, tutusok lang tayo tapos yung blood na makokolekta, diretso na dun sa container or sa blood bag. For the pheresis or yung platelet lang kinukuha, meron tayong machine and device kung saan yung dugo na kinukuha, pinipili niya lang yung mga platelets, yun lang ang Tapos yung ibang component ng dugo, like yung mga red cells, ibinabalik doon sa katawan. Kaya mas konti yung nakukuha, mas frequent siyang pwedeng mag-donate. Yun nga lang, ang difference nun, medyo mas matagal po yung proseso ng pag-donate ng platelet. At saka hindi porket pwede kang mag-donate ng dugo, ay pwede ka rin sumailalim sa pheresis or yung pag-donate ng platelet or pwede pareho? Same lang din yung yung eligibility or qualifications. Ganon din sa pag magdo-donate ka ng platelet, meron ka ring physical examination, tapos i-test din yung iyong hemoglobin. Pagka pumasa ka doon, pwede ka nang mag-donate din ng platelet. So more or less same lang din yung kanilang qualifications. Pagdating po sa platelet, may kakulangan ba tayo sa mga nagdo-donate ng platelet lang? Yes, kasi actually, mas preferred natin ngayon we are promoting yung platelet paresis kasi mas malaki yung advantage nito kumpara dun sa
The normal, Whole blood. yung whole blood. Yung whole blood kasi, actually, pag nag-donate tayo, pwede natin siyang paghiwa-hiwalayin. No? So, tawag natin parang component separation. No? So, pwedeng mayroong red blood cells, meron kang platelets, tapos meron kang fresh frozen plasma. Yun yung mga components na dugo. So, iba-iba po yung gamit niya. So, parang ang nangyayari sa isang bag na dinonate mo sa isang donor, 3 po yung posible na pasyente na matutulungan niya. Pag si platelet lang naman, kanya platelet lang dinonate ko, ang advantage nun kasi isang bag ng platelet pheresis equivalent na dun sa 5 na nakuha mo dun sa whole blood. Dun sa component na nakuha mo dun sa whole blood. So 5 donor yon para makuha mo yung 5 platelet na yon. Kumpara kung isang platelet pheresis na isang donor lang. Okay, kung whole blood, Doc, gaano kadalas ulit pwede mag-donate? Every 12 weeks. No? So every 3 months. 3 months. Every 3 months. Pag pheresis, every week pwede. Every week pwede. Wala bang epekto yun sa katawan ng isang tao pag nababawasan yung platelet? Yun yung time para maka-replenish naman yung yung ating platelets. So, iyan yung ating advice na pwede namang silang mag-donate as frequently as every week. So, wala namang magiging side effect, no? Kung yun po yung wini-worry natin. Ano yung kadalasan pong or mga myth na pwede nating linawin, ano? Kasi yung iba takot lang or iniisip nila, naku, baka maging anemic ako. Yun po yung reason kung bakit ini-screen natin sila prior to donation. Kasi ayaw naman natin na magkaroon ng komplikasyon doon naman sa ating blood donor. Actually, yun yung ating objective pag nag-screen tayo ng mga donors. Gusto natin safe po yung blood na binibigay nila, safe para doon sa ating mga pasyente. At the same time, safe din para dun sa mga blood donors, no? Kasi syempre, pagka, halimbawa, marami silang komplikasyon na naranasan, like nahilo sila, minsan yung iba na-discourage na mag-donate sa susunod, no? So, ayaw naman natin mangyari. Kaya, as much as possible, during the screening process, nakikita natin na ito posible na magkaroon ng komplikasyon sa kanya. So, hindi natin sila ina-allow na mag-donate. So, parang nadi-defer sila. Yun nga lang, may iba pong mga ating mga donors, medyo nadidismaya sila kapag hindi sila makakapag-donate. No? Kasi, syempre, gusto rin talaga nilang tumulong, which is na-appreciate naman namin. Pero kung hindi sila makapag-donate, another way na makakatulong sila at makaka-save ng lives is maghikayat pa sila ng mga ibang possible na blood donors. O mga kapatid, sali po kayo sa ating discussion. Kayo po ba nakapag-donate na po kayo ng dugo? Or baka may mga concern po kayo? Or baka you're planning magkaroon po ng may maliit kayong grupo or sa inyong community ay gusto nyo pong magkaroon ng blood donation drive? Abay, tatanungin po natin kay Dr. Alvin kung paano ba makikipag-coordinate. Kayo ba ang pupunta sa Philippine Blood Center or pwede po nilang kayo ang puntahan nila para po mag-set up sa inyong community? Oras po natin 4:41. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Kasama pa rin po natin si Dr. Alvin Tan mula po sa Philippine Blood Center. Okay, Dr. Tan, kung magdo-donate po ng dugo, ano-ano yung mga dapat again na paghahanda ng donor? Kanina sabi nyo, dapat sapat ang tulog. 8 hours, hindi kayo puyat, hindi kayo gumimik, may alcohol intake, 24 hours ba yun? Mas maganda kung iwas muna sa alcoholic beverage prior to blood donation. Pati yung yung paninigarilyo. At least 24 hours po sana ay wala. Pero yung kanina na tanong ko na kung kunwari may isang grupo or may isang, kagaya kami po dito sa TV5, yearly meron naman po kaming sinasagawa, dinadala po dito ng Philippine Blood Center yung kanilang mga staff, at saka yung mga gamit. At kung pumipila during the break, diba? Lunch break, at least nandyan lang from morning hanggang hapon. Madali lang naman mabilis lamang po, parang
10 minutes or Yes, less? oo. Opo. Yung isang procedure, mga 10 to 15 minutes lang. Oo, tapos na po. May paano pa yan? May pa tubig May or may snacks. pa drink, may pa snacks, may And pa tinapay. tokens. Marami po ang kami dito sa TV5. So, para po dun sa mga ganong interesado sa mga private companies or sa mga community, paano po ba ang proseso pag gusto nilang mag-donate ng dugo? Ayun, meron po tayong mga donor motivation officers or donor recruitment officers. Pwede po na ninyong kontakin. Magsiset up po kami ng meeting sa kanila and then we will try to coordinate. Kasi pagka walk-in, pupunta po sa Philippine Blood Center, anytime naman pwede yun. No? Pero kung gusto natin yung maramihan, like yung tinatawag nating mobile blood drives katulad ng dito, kailangan pagplanuhan natin para mapaghandaan po natin yung lahat ng mga pupunta. Kasi ayaw naman natin na nandoon lahat ng mga donors tapos kulang yung ating gamit, kulang yung ating staff. So mas maganda na coordinate muna, magkaroon tayo ng pre-registration kung mas magagawa natin para mapaghandaan po namin kung ilan po yung mga gamit na pwede naming dalhin at saka kung yung venue po na i-provide natin ay adequate para dun sa dami po ng tao na gusto mag-donate. Ito po ang mga dinodonate na dugo. Sino po ang mga nagbe-benefit po? Siyempre, yung ating mga pasyente sa mga hospital, karamihan po yung mga kailangan ng operasyon, yung mga merong cancer na kailangang tanggalin po yung mga bukol. Siyempre, naka-reserve po yung mga dugo para sa kanila. Ating yung mga merong mga bleeding disorders, marami po tayong cases na gano'n na talagang kung hindi sila nasalinan ng dugo ay hindi na sila mabubuhay, no. Kaya talagang malaking bagay kapag nag-donate tayo ng dugo. Marami talaga tayong buhay na naliligtas, no. So karamihan gano'n, yung mga may cancer, may bleeding disorders, yung mga kailangan ng operasyon. Paano po pag may isang individual o isang pasyente nangangailangan ng dugo? Kadalasan yan meron dapat sa ospital, di po ba? Pero Yes. meron pa rin kaming, like me, meron po akong mga natatanggap na messages or tawag na kailangan nila maghanap. So, ang tinatakbuhan ko po ay ang Philippine Blood Center. Paano po ba kung may nangangailangan talaga, paano po ang paglapit sa Philippine Blood Center? Tatawag lang po dun sa aming hotline, meron po kaming blood assistance unit. Pwede po silang tumawag doon and kung meron na pong request yung kanilang doktor, usually po nandoon naman sa blood service facility ng hospital. Kapag wala pa, halimbawa ang pasyente po ang tumawag sa amin, tatanungin muna na anong hospital ba naka-admit yung pasyente or saan siya kailangan salinan. Then kami na mismo ang magko-coordinate doon sa blood service facility ng hospital para malaman namin kung ano yung type ng blood at saka anong component yung kailangan nila, ilang units yung kailangan ng pasyente. Kung meron po kaming available na supply or stock, yun, i-coordinate namin at pwede pong kunin ng blood service facility or yung hospital dun sa aming center. At linawin din nga po natin, Doc, kasi minsan sinasabi nila, binibili ang dugo. Hindi binibili. Walang bayad yung dugo. But it's more of yung process. Yes. Ayun po. So, totoo yun. Actually, yung sinasabi nga nila, dapat yung dugo is free. Totoo naman po yun. So, blood is free. Yun nga lang kasi yung dugo na kinuha natin doon sa mga donors, kailangan pa natin siyang i-test. No? So, iti-test natin siya for mga infectious diseases sa dugo, yung mga tinatawag nating TTIs or transfusion transmissible infections. Yun po yung mga sakit na pwedeng makuha natin pag nasalina ng dugo. No? So, itinetest natin siya doon. So, syempre, may cost din siya pa sa pag-test. Pati yung sa pag-determine ng mga blood type, kasama rin sa testing process. Tsaka pag-separate po doon sa mga different components. No? So, kailangan natin ng special na mga equipment para doon. So, meron din talaga siyang cost sa pag-process. So, dahil dyan, meron tayong mga blood service fees na tinalaga ni Department of Health. For the whole blood, so it's 1,800. For the packed red blood cells, it's 1,500. Tapos yung mga platelets is 1,000 per unit. So,
pagka kailangan po ng dugo ng pasyente or nag-request po si doktor ng dugo, yun po yung blood service fees na kailangan pong bayaran. Yun nga lang, may advantage din po tayo. Ito po yung in a way na pasasalamat din namin sa ating mga partner agencies, yung mga ating kabalikat partners. Pagka nangangailangan po sila ng dugo, mayroon po kaming pool na kumbaga nakaalat para sa kanila na nakukuha po nila ng libre. Pero hindi po siya unlimited. Sa lahat ng pagkakataon. Basta kaya. Yes. Basta kaya. Okay, sa darating na Friday ay Blood Donor Day, World Blood Donor Day. Ano po ang activities? Ano po ang theme this year? So 20 years of celebrating yung ating mga blood donors. So we thank our blood donors for these 20 years. Meron tayong fun run na gaganapin sa UP Diliman sa Quezon City. This is by the National Voluntary Blood Services Program of the DOH. Sa ating Philippine Blood Center naman, meron po kaming Dugong Bayani Awards kung saan paparangalan namin yung aming mga partner agencies tsaka yung ating mga blood donors on this special day na World Blood Donors Day. Ayun. At magkita-kita po tayo doon sa mga advocates po, yung mga health professionals. Bukas po ay magkakaroon ng World Blood Donor Day Summit dyan po sa Quezon City. So magkita-kita po tayo dyan. Darating po ako. Doc Alvin, dito na po tayo. Hi Paul! Nakikinig sa atin si Paul Santos. Salamat sa iyong tulong at suporta palagi. Kahit madaling araw, pag may lumapit sa amin at kailangan talaga ng dugo for any emergency, gumigising si Paul. Thank you, Paul. Thank you, Paul. Ayan. At dito na po sa mga netizen natin, ito, basahin ko lamang, Doc, ha. Si Ronald Tumbaga, pwede pa kayang isabatas ang mandatory blood donation sa mga nasa gobyerno, lalo na po ang mga politiko? Ikaw talaga, Ronald, ha? Si Delia Cabrera, magandang hapon po. Pwede po ba ang high blood at high cholesterol mag-donate? Basta yung nabanggit natin kanina, basta controlled po yung inyong blood pressure. Halimbawa, na-diagnose po kayong high blood, pero nagte-take po kayo ng medications or maintenance, pwede po kayong mag-donate as long as na maintain po yung normal na blood pressure at wala po kayong mga simptomas na nararamdaman during dun nagdo-donate kayo. Si Tony A. Not, tama ba ako, Tony? Ako, 19 times na nakapag-donate ng dugo. Ang sarap po sa pakiramdam na may natutulungan po ako na di man sa pinansyal na bagay, ito po ay napakalaking bagay na makapagdugtong ng buhay sa di mo kadugo. Totoo. Maraming salamat sa iyo, Tony. Si Trisha Santos, ako hindi ko pa na-try pero gusto ko mag-donate ng dugo. Pero medyo anemic daw po ako, sabi ng doktor. Pwede po kaya yun? Yun nga, pwede kayong pumunta doon sa kung saan yung merong donation site sa ating blood service facilities o kaya sumali kayo doon sa ating mobile blood drives. I-screen po kayo ng ating mga doctors at sasabihin nila kung eligible po kayo na mag-donate o hindi. Kung totoong anemic kayo o hindi. Si Jenaline de la Cruz, ayun nga, pag nangailangan po ako ng dugo kapamilya ko, pwede po bang mag-request ng blood supply? May bayad po ba yan or libre? Libre po ang dugo, katulad ng sinabi kanina ni Doc Alvin. May pinagdadaanan kasing proseso. So, depende sa kailangan yung klase ng dugo. Depende yung per unit. Per unit po doon. May 1,000, which is the platelet. And then the whole blood, ano ba? Yung whole blood is 1/8. 1/8 yung whole blood. RBC is 1/5. Ayun po. Si Marie Marquez, pag po ba nag-donate ng dugo, may libreng check-up yan para malaman ko na rin sana kung may problema. May screening lang. Malalaman mo yung blood pressure mo, yung timbang mo, yung height mo, at saka yung hemoglobin. Yes. Hemoglobin. Malalaman naman nila kung meron silang risk o kaya may sakit. Pero during the time ng mobile blood drive or physical examination prior to blood donation, i-advise naman sila ng ating mga doctors na
magpa-konsulta. Pero yung konsulta sa sakit nila mismo, medyo hindi po natin ma-offer yun kasi nga kung maramihan po yung magdo-donate, hindi po sila ma-accommodate lahat. Si Alden Regalado Lumabi, sa may mga, ito, lagi sinasabi, may mga tattoo, ilang taon po pwede mag-donate? Mula, watching from San Mateo, Rizal. Hi, Alden. So magandang tanong yan. Usually, tinatanong namin yung ating mga potential blood donors kung kailan nila nakuha yung tattoo. Sa atin, yung ating guidelines is after a year. Kung wala naman pong karamdaman or naging symptoms after nung nagpatattoo, ina-allow na silang mag-donate. No? Ilang years po, Doc? After a year. Sa ibang bansa, usually mga 6 months after nung nagpatattoo sila, ina-allow na rin nila. Pero for us, medyo mas kasi ginagawang strict tayo. excuse yun. Hindi, may tattoo ako, hindi ako pwede mag-donate ng dugo. Hindi nga kayo natakot magpatusok ng maraming beses eh. Tama. Huwag na ho kayo matakot mag-donate ng dugo. And yes, opo, 1 year lamang ang kailangan nyo pong hintayin bago kayo makapag-donate. Si Bernadette Padilla, paano po kapag nag-donate ka ng dugo at one time, ikaw naman ang nangailangan ng dugo o kaya sa pamilya mo, libre na po ba yun o magbabayad pa rin? Ayun, unfortunately, kahit na nag-donate ka ng dugo or donor ka, may chance pa rin na pwede ka pa rin kailangan mag-shell out, no, para doon sa iyong pangangailangan, no? Pero katulad nga nung sinabi natin kanina dun sa ating mga kabalikat partners, meron po tayong limited na pool na pwede po naming maibigay. Pero yes. Pero yun nga lang gusto ko ring sanang iparating sa ating lahat. Kaya nagte-thank you tayo sa ating mga donors kasi alam natin na nagdo-donate tayo hindi para meron tayong naipon sa bangko na pag ako naman mga kailangan meron naman akong libre. Nagbangko ka lang. Yes. So hindi po ganoon tayo. Kaya po donation ang tawag. Ayan po, siguro po, Doc Alvin, before po tayo magpaalam, hikayatin po natin yung ating mga kapatid na mag-donate ng dugo. So, maraming salamat po muna doon sa lahat ng mga consistent na po na nagdo-donate ng dugo. Maraming po kayong natutulungang mga kapatiran natin na nangangailangan ng dugo. Talaga pong mga bayani kayo. At doon sa ating ibang mga kababayan na medyo hindi pa ganun ka-solid or medyo curious lang or medyo natatakot. So, wag po kayong mag-alala. So, anytime po na mag-decide kayo, gusto na ninyong mag-donate. So, nandito po ang Philippine Blood Center. Tutulungan po namin kayo. Mag-advise po kami sa inyo na kung ano po yung pwede nyong gawin para makapag-donate po kayo. Maraming pong salamat, Doc, for joining us. At mga kapatid, thank you for joining us. At bukas po ay pag-uusapan po natin, usapang kalusugan. Kasama po natin si Dr. Edwin Bien. Ang topic po ay osteoarthritis. Aray ko po! So ayan po, tutok po kayo bukas. Magsama-sama tayo ulit alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita!